Siyempre, nalulungkot ako dahil, ayun nga, naiyak ako eh. Dahil? Dahil bata pa siya eh. Yeah. He could have done a lot of things. May panghihinayang, ano? Oh, nanghinayang ako dun sa acting career niya. He was one of the best actors during his time eh. He could have done better. Ayan, ano? Narito po tayo ngayon sa Molito sa Alabang kung saan atin pong imi-meet ang anak ng mga icons ng pelikulang Pilipino na sina Rodolfo Boy Garcia at Lucita Soriano. Makakausap po natin si Gary Garcia na matagal nang naninirahan sa Amerika. Pag-usapan po natin ang kanilang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Masarap pag-retire sa Pilipinas, sa totoo lang, di ba? Parang dito, lahat ng dollars earned mo, sa retirement mo, big chunk of money, di ba? Yeah. Kapag lahat ng It will go a long way, no? Kaya lang, meron din mga issues. Oo naman, oo naman. Yun lang ang Natin yun. difference. Guys, kasama natin ngayon si Mr. Gary Garcia. Gary, Hello, fresh from Kuya. the US. Thank you for this interview. Thank you. Para mas makilala Thanks for having me. mga viewers ang iyong parents. Hello po. Yeah. Ang parents niya po ay si Rodolfo Boy Garcia at si Lucita Soriano. Yes. Right. Parang wala na sila, no? Pareho. Yeah. Oo. Kailan sila pumanaw? Sino mas nauna? Si Daddy ang nauna, 1997. So in 84, he had a heart attack. Mm-mm. Tapos nung nag-heart attack siya, nasundan ng stroke yon the same year. Mm-mm. Right? So nabaldado, Ah. hindi na siya masyadong yung half ng body niya parang na-paralyze yun for a while, Ah. right? And then he tried to make a comeback nga eh. Pero yung medyo kutal na siya. Mm-mm. So wala na masyadong dialogue sa movies. Mm-mm. Pero lumalabas pa rin. Lumalabas konting-konti lang. Konti na lang. You know, mga na lang, less Mm-mm. roles, yung mga one-day shooting lang, mga ganyan. ah, Yun ang nangyari sa kanya. Oo. Yeah. And then si Mommy was in 2015. Yun naman yung niya. Nagbakasyon ng Philippines, tapos uminom ng tubig eh, nagka-amoeba. Oh my gosh. Yes. And then nagkaroon ng sepsis, tapos nagdemonya. Tuloy-tuloy na nag-shutdown yung system niya. In 3 days, wala na. In 3 days? Ganun 3 kabilis? days. Yes. Ilang taon si Mami nun? She was 74. 74. Oo. Pero ang tatay mo, mas batang pumanaw. Oh, 57. Wow! Ang bata, Kasi no? si Dad, mahilig sa sigarilyo. So, ang cigarette brand ata niya at that time was either Philip or Hope. Oo. Nakaka 2 packs yun a day. Tapos 15 cups ng black coffee. Oo. Tapos mahilig pa sa taba ng pork chop. Yung taba ang kinakain yun niya. Yun talaga ang niya. Naku, killer Ang yun, ano? hilig niya. Oo. So, I think he died happy naman kasi, he was okay. He was good. Yeah. And you also have another brother, si Marco Polo, Si Marco Polo, yeah. na he's- pumanaw na rin, ano? Pumanaw siya back in March of 2010. Mm-mm. Siya naman liver cirrhosis. Ilang taon? He was only 38 eh. 38, nagka-liver cirrhosis na. Yeah. Sa alak. Na bisyo ng alak. Ayun na. So, bata pa lang siya, mahilig na, uminom. Nung That's Entertainment. Umiinom panahon na? ng That's Entertainment, yeah. So, bale, after That's, mas naging siya. Alcoholic. Alcoholic. Oo. Yeah, for some reason. Yeah. May alak na siya and then beer yung chaser. Oo, oo. Ganun ang ginagawa niya. Oo. Lagi. And then, paggising pa lang niya, naghanap na ng kainuman, ganyan.
Eh, hindi naman siya kumakain din minsan. Oo. Basta diretso inom na eh. Ganun ang ano. Hindi siya ni-rehab. Well, yun ang masakit doon kasi hindi mo mapipilit si Marco eh. Ano siya eh. May pagkasutil eh. Yeah. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Kung ano gusto niya, yun. Pag gusto na, yun ang masusunod. Oo. He's a tough guy. Alam mo, nung bata kami, growing up, Who's older ba? si Marco. Okay. Yeah, bunso ako. Yeah. Okay. So growing up, nung bata kami, Mm. mahilig yan magbisikleta, skateboard. Pagka nasusugatan yan, hindi mo makikitang umiiyak yan. Never mo makikitang umiiyak. Talagang siya, yung matapang. Oo. Ganun. May time na sumabit yung legs niya eh. Nagkaroon ng parang lumabas yung laman ng legs niya eh. Buhat-buhat niya pabalik ng bahay. Grabe, no? Pero mabait naman siya sa'yo. Oo, mabait sa akin. Ano kami, minsan magkasama kaming gumimik sa club, pero magkaiba kasi kami ng ng kaibigan. Yung kapatid ko, yung mga kaibigan niya nasa mga social side. Okay. Ako naman doon ako sa mga moralita. Kasi ang belief ko na mas magtatagal na maging kaibigan ang mga taong nasa baba. Kumbaga, doon walang pretension, parang gano'n. What you see is what you get. What you see is what you get, yun na yun, di ba? So, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung pa rin friends ang mga ko na friends yun. mo. Oo. Nasa Facebook list ko silang lahat, once in a while, kakausapin ako, ganyan, tatawagan ako and all that. Yun naman, some of Marco's friends naman died naman in ozone nung nasunog yung ozone. Yeah. Akala ko nga yung kapatid ko nasama eh kasi mahilig mag-ozone din yun eh. Oo. So, yung mga kaibigan niya, Barkada niya, doon namatay. Yung mga barkada niya, doon namatay. Oo. Kaya, Anyway, babalikan pa natin mamaya yung storya ng buhay nila. Pero ikaw muna. oo. Dati kang artista, di ba? Correct. Anong una mong nilabasan na na pelikula? This is with Nino Mulak, maliit ngunit matinik. 4 years old ako niyan. Si Nino? Nino, I think was probably 5 or 6, parang ganyan. Nagkakalapit kayo ng edad. Nagkakalapit kami ng edad. Tapos si Marco was also in that movie. I think he was, kung 5 ako, kung 4 ako, 6 siya. Ang kapatid ko. Yeah. Okay. Yeah, 2 years older. Oo. So yun yung pinakaunang movie. First movie. Comedy. And then, I had a second movie nung 6 years old ako, yung Sa Lungga ng Mga Daga with Nora Honor and Pete. Wow. Oo. Drama to. Ito is drama. Totally drama. And then, Anong role mo ron? alaga ako isa ako sa mga batang alaga ni Pip eh. May mga alaga siyang bata. Tapos lagi niya inuutusan. Parang sindikato, gano'n? Parang gano'n. Oo. Tapos, meron akong eksena doon na inutusan niya ako magdala ng time bomb na hindi ko alam na time bomb yon. Okay. Papasabugin yung isang building. Oh my. Then, may nadaanan akong mga bata na nagbaboxing. Tapos, parang na-entice ako doon. So, nakipag-boxing muna ako. Hindi ko alam, siyempre, yung time bomb, time yun. Inoorasan. May oras, di ba? So, pagbalik ko doon sa Kariton, nadala-dala Sumabog. Doon ako namatay. Drama, no? Pero ko doon, I was nominated as child actor. Pero hindi tayo nanalo. Ano nangyari doon? Medyo controversial yata yan, Pero no? ng issue yun eh. Kasi ang natawag yung isang cast doon sa same movie Na hindi na nominated. hindi nominated. Pero hindi ko alam kung ano nangyari at that time. So, my parents were kind of upset during that time. Ikaw, naiintindihan mo na noon? Noong time na yun? Hindi ko naintindihan. Parang kung wala ano kang nangyari. pakialam, gano'n? Wala akong really. I wasn't wanting to go up the stage kung sakaling tawagin ako. Kasi mahihayin ako nung bata ako. Pero yung daddy at mommy mo galit? Yung daddy at mommy galit, syempre. Yeah. Hindi na ayos? Paglalaban nila yung anak nila. Hindi na ayos? Nag-walk out nga. Grabe. Nominated. Pero nanalo, hindi nominated. Okay. Kaya medyo, yun ang nangyari. Tapos growing up, syempre may mga movies pa rin ako in between. And I had to go to school too, syempre. So most of the time, summer ang mga movies, tapos mga TV drama and TV special.
ano yan, during school days, okay lang. Kasi normally, one day off ka lang sa school, ganyan. So, yun ang mga ginagawa ko noon. And then, nabigyan ako ng break during kay Kuya Germs nung na-umpisa yung That's Entertainment. Isa ako sa mga first batch ng That's Entertainment, 1986. Sino mga kasabay mo nun? Jano Gibbs, si Manilin Reynes, Gestonia Larcon, sina Bing Loizaga at that time. Yung palang maliit pa lang yung group noon eh. Tapos yung brother mo, Si Marco Polo, second batch. second batch. Mas nauna ka. Oo, kasi dati, Monday to Friday lang kami. Yung Friday, yun yung buong Monday to Thursday, nasa Friday. Tapos nung nagkaroon ng Saturday edition, si Kuya Germs nag-add ng Friday group. So doon napasok yung kapatid ko. Sunod-sunod yung project ko kasi nagkaroon ako, freelance ako. Although freelance ako, may contract ako sa Regal, may contract din ako sa Viva. Tapos minsan gumagawa rin ako movie sa Seiko. Tapos yung mga ibang productions outside also gumagawa rin ako. Nagko-kontrabida ka rin. Kasi ang tatay mo kontrabida, di ba? Bida and kontrabida, yes. Ganun, pwede ka sa ganun. Oo, pwede ako sa ganoon. Meron akong bidang movie with Ronnie Ricketts. Ang title nun is Gapos Gang. Yeah, this was back in I think 1989, parang ganon. And then Tir Gang, bida rin kami doon, 5 kami. Oo, nabida doon. So yun yung mga movies na nagbida ako. And the rest of them, mostly mga kontrabida, comedy, yung iba drama, iba action, ganyan. Habang ginagawa mo yan, nagbibigay ba ng tips sa'yo ang mga magulang mo? Kasi like yung daddy mo, Of course. sikat na kontrabida, di ba? Oo, of course. Ano mga tips ang di mo makalimutang Well, actually, sinare kasi niya sa'yo? pinag-aral kami magkapatid ng stunts sa SOS nung araw. Okay. Dalawa lang ba kayo? Dalawa lang kami. Okay. Si Marco. Right. So, pinag-aral kami sa SOS. At the same time, nag-aral din kami ng acting with Peta Sitasa. Tapos meron din sariling acting classes sina Luis Guillen nung araw. So nag-attend kami niyan. Serious, every summer yun. Talaga serious, right? So ang dad ko, lagi yan magbibigay ng tip. Kung gusto nyong makilala kayo sa movies and all that, gumawa kayo ng acting ninyo na hindi normal. Yung tipong mapupuno ng mga tao at matatandaan nila. For example, nakikipag-usap ka sa isang eksena, nungulangot ka or something, yung mga ganon. Ganun ang gusto niya. Kasi ganun ang gusto ng dad ko kasi nakikita ng mga tao, nagmamarka ka sa kanila. Yun ang style point niya yun. yun ang style ng dad. So yun ang mga turo So niya. medyo exag siya ng konti pag nag-acting sa dad mo. Oo, medyo ni-exag niya ng konti, pero ang daddy ko is medyo parang normal na sa kanya yung everyday na Kaya nga ako tumigil mag-artista eh. Kasi I felt like napapahiya ko yung parents ko sa acting ko. Kasi hindi ako kampante sa acting ko noong araw. So parang para sa akin, hindi acting yung ginagawa ko. Parang talagang inaarte ko lang. Hindi talagang parang normal na arte na katulad ng ginagawa ng parents ko tsaka yung kapatid ko. Yung kapatid ko talagang nakuha yung galing ng dad ko. At an early age, isipin mo, yung movie niya nung 1984, yung Pieta. Batang siya doon batang, what's his name? Ace Verhel in that movie. Rigor. Yun yung pangalan ng character. He was nominated Best Supporting Actor and he won. Yeah. So meron kang insecurity pagdating sa acting? Wala akong insecurity sa acting. Hindi ka parang Ang sa akin lang, hindi ako happy the way I act. Kasi I compare myself to my parents. And your brother? And my brother. Ikaw ba naman taguri ang pangalan mo, Boy Garcia Jr.? Tapos hindi mo mag-arte yung arte ng tatay mo, di ba? Parang, syempre, in my mind, it's like, this is not for me. Bakit meron ba mga critics noon na gumagawa ng na kinikriticize ka for your acting? Siyempre, nababasa mo? pagka pumapasok ka sa school, minsan, naskado ka Sabi sa'yo, di ba? Baliwala ka, ganyan. Hindi ka kasing galing ng kapatid mo, yung mga ganon. Pero hindi naman nagkaroon ng impact sa akin yun. Yung sa akin talaga, I was not into filming. More onto singing ako than filming. Mas gusto ko pa yung kakanta. Pinag-aaral ako ng mom ko sa UP School of Music.
Yamaha School of Music. Lahat, halos lahat tinake ko. Hilig mo talaga yun. Piano, organ, drums, violin. Oh, galing ha. Oh, halos lahat yun. Tinake ko yun nung bata ako eh. Pero hindi mo pinursue yung direction na yan. Wala akong pinurso. Yeah. Sayang din, ano? Kasi my dream was to be a pilot. Pilot naman, Oo, layo ah. Pero nung Oo. nung nagsalamin na ako, Wala na. nawala sa akin yun. Oo. So nag-end up ako in IT. IT. Computer. Yeah. Anong reaksyon ng mga magulang mo na sinabi mo, ayoko na Nung sinabi mag-acting? kong lilipat na ako ng US, syempre, ang unang nagalit yung dad ko. Oh. Sabi niya, ang ganda-ganda ng buhay mo dito, kumikita ka as an actor, bakit ka pupunta ng Amerika? Pagdating mo doon, unang gagawin mo, mag-flip ka ng burgers, sabi sa akin ng dad ko. Oo. Sa McDonald's ka babagsak, sabi ng daddy ko. Di ba? Hindi naman ako naniniwala in all that, right? So, sure enough, pagdating ko ng Amerika, inisip ko, kailangan ko pa-assess yung college degree ko. Oo. Wala naman akong pera at that time. So, ayun, nag-flip ako ng burgers. Yun ang unang Galing trabaho din ko. dati, no? So, yung first 3 years ko, iyak ako ng iyak eh. Sabi ko, wait a minute. Lumaki ako ng may yaya. Lumaki ako ng may driver. May tagalaba, may nagluluto and all that. Ngayon, akong gumagawa lahat. Di ba? Yung first 3 years ko, talagang sad ako. Tumatawag pa ako sa mami ko kasi my mom is the cook at the house. So my mom had to do all the cooking. So nasanay kami ng ganon, you know. So every time na may lulutuin ako, tumatawag ako ng long distance sa mami ko. Papaturo ka ba? Oh, ma, paano ba lutuin to? Ganito, ganyan. Pero you know what? I'm so blessed and happy na I stayed in the US because I became an independent person. I became better. Looking back where I came from, parang sabi ko, isipin mo kung nag-artista ako, ang artista may dalawang faces yan. Eh. Merong happy face, tsaka may sad face, di ba? Yan ang sign ng, correct. ng ano, di ba? So you're happy hanggat gumagawa ka ng pera. Pero pag wala na, bagsak ka na, sad ka na, di ba? Marami akong kasabayan during my time, nakita mo naman. Yeah. Di ba? They were up at some point. Yeah. Now, nasan sila? Down, di ba? So when I think about that, parang naisip ko, butin lang ito yung pinili kong buhay na nasa US ako. Tama. Kasi stable ako ngayon. I have my own house. I have my own car. Yeah. You know, my son has his own house. He has his own family. Galing. So parang, talagang maraming nagbago. Tama. And It was a good decision. It made me a simple person. Dito sa Pilipinas, pagka mayaman ka, talagang nakikita mo yung yaman lumalabas. Correct. So yun ang big difference between the US and Philippines. So, Mabalikan lang natin yung love story ng ng parents mo. Siyempre gusto natin malaman kung paano sila nagkakilala. Ano bang kwento? yun ang hindi ko alam. ang alam ko, I think my dad was first married to Seni Zabala. Sheni Sabala, who was an actress back in the days. Tapos, nagkahiwalay sila. And then my dad met my mom. Na artista na rin. Na artista na rin during that time. I think this was 1968 maybe. You know, mom I think was in LVN pictures at that time. I'm not sure. Eh si dad Sampaguita parang gano'n eh. Nagsimula ba ang dad mo kontrabida na sa mga movies? Hindi. First movie niya was 1,000 Mukha. Ano yun? Bida siya. Bida! Oo. Para siyang agent na napapalitan niya yung mukha niya. 1,000 mukha. Parang Tom Cruise, gano'n. Parang Tom Mission- Cruise. Mission yung mga ganun. Impossible, gano'n. Nung mga time na yan. Kasi yun uso doon yung mga palos, di ba? Yan yung mga time na yan. Yes. Yun ata yung time na gumimik siya eh. Pinatalon siya dyan sa Jones Bridge sa Maynila. Okay. Tapos nag-inaarte siya na nalunod siya para ma-dyaryo siya, ma-headline. So, yun yung ginawang... Fake yun, fake. As far as I remember, gumawa ng yun fake ang news. ginawa ng dad ko, gumawa ng fake news para ma-dyaryo. ma-headline siya. Galing Wise ang daddy ko nung araw. Talagang smart. Kaya, yun ang naalala ko. That's the movie. If that's the right movie I'm talking about, yun. Parang action. Yun ang kanyang Action una. yun eh. Yes. So, And then, paano siya naging kontrabida? Kasi parang na-typecast siya, kontrabida na talaga, di ba? I think nung mga panahon na yon kasi marami nagbibida eh. Kung nakita mo, dahil mistiso nung araw, di ba? Nandiyan dyan sina Jose Marie Gonzalez. Lahat ng mistiso. Bernard Eddie Bonin. Gutierrez, Bernard Bonin, di ba?
So I think my dad kind of took it a different route, Oo. you know, kasi he's known as like the Clint Eastwood of the Philippines. Oh, ikaw nga, pangalan mo, Kaya Clint, nga, di ba? Clint yung pinangalan sa akin kasi favorite actor niya yan si Clint Eastwood, you know. So parang ginawa niya, pinag-aralan niya si Clint Eastwood tsaka si meron pang isa Charles Bronson? Charles Bronson. Yan, yung dalawang yan. Oo. Pinag-aralan niya yan, tapos yun ang parang ginawa niyang stepping stone na mag-move siya as a character actor para maging kontrabida siya. Yun ang ano niya. Oo. Tapos naging kalaban siya ni FPJ sa mga movies, di ba? Yes, ang daming movies nila Marami. ni FPJ na puro kalaban. You know. Maraming kasamaan ko napatay mo ron. Ngayon ay nagkita rin tayo. O kaya hindi na dumating ang araw na yun. Anong klase ang ugali ni daddy mo? Kasi syempre, ang tingin natin, kontrabida, bad yan. Pero in reality, Alam mo si Dad, pag nakikita mo sa movies yan, actually, marami ako nakakausap na tao na talagang takot sila na pag nakita pa lang nila yung itsura ng dad ko, parang kala mo, gigisahin silang lahat. Ganun ang ano. Pero my dad is really a nice person. talaga. Marami siyang natutulungan, you know, out of showbiz, ganyan. May mga pinag-aaral siya, ng mga bata. May pinag-aaral. Oo, meron. Nakakausap mo pa rin yung mga pinag-aaral niya? Yung mga pinag-aaral niya, minsan nagre-reach out sa akin, yes. Oh, nice, nice. Oh. Yeah. Tapos sa bahay, sa inyo, paano siya Ay, makitulong okay sa siya inyo? sa amin. Siyempre, pagka sinabi ng eskwelahan na maingay yung dalang bata sa school, may ano yun. Siyempre, may konting palo yun. di ba? Noong mga panahon natin, di ba? Just a pair. Pinapalo tayo nun eh. Pero, yung love and care ng dad ko tsaka ng mom ko, talagang super. You know, So walang kontrabida side si dad sa bahay? wala. Talagang- Wala siyang kontrabida side. Tatay na tatay. Nakakatawa rin ba siya so in real life? Yes. Mahilig Komedyante siya. rin. Oo. Mahilig magpatawa yun. Ibang klase. Naging Yeah. kagawad yan, di ba? Naging kagawad siya ng Pasong Tamo Oo. dyan sa Quezon City. Aha. Tapos when he died, si Mami ang pumalit. And then when Mom moved to the US, yung kapatid ko naman ang pumalit. Okay. Si Mami naman, ang career niya, very ano yan, kumbaga wide ang kanyang mga nagawa ng mga movies. Correct. Sobrang dami. Yes. Ano mga naalala mo mga pelikulang ginawa niya na Ako. unforgettable for you? Sa totoo lang, ang dami kong movies na napapanood ng movies ng mami ko. Wala akong maalala kahit isa Na title? na title. Oo. Pero I know how she acts. Magaling na artista talaga kasi sumasama ako sa kanya pagka nagsushooting siya at times, right? Alam ko kung paano siya umiyak and all that. Ano? Parang style niya? Talagang nag-i-emote siya, iniisip niya yung mga naging problema niya in the past. Aha. Tapos yun ang magpapaiyak sa kanya eh. Ganun ng mami eh. Ano ba background ni Mami? Ang dad niya is from Pateros. I think meron siyang konting Indian in him. Yeah. Kaya medyo Indian mestiza blood. yung mom mo, no? Kaya yung mami ko may pagka Indian look eh. Ganon. Tapos yun ang Adriano. Adriano. Oo. Yung mom niya is Soriano from Sorsogon. My dad's real name is... Spanish si ano? Si Boy? Oo. Kasi my dad's real name is Wilfredo Eufemio de Lejos Garcia. Yan ang real name niya. Yeah. Okay. So yung Rodolfo Boy Garcia is a screen name. Oo. Yun ang ano niya. Tapos si Mami mo, syempre maraming awards yan, no? Yeah, marami. Oo. May mga Orion Awards ata siya. Meron pa siyang mga ibang awards sa FAMAS and all that. You know. Yung lahat ng memorabilia niya, parang nung lumipat sila ng ibang lugar sa Quezon City, parang nag-rot out na lahat yung mga mga awards niya, ganoon. Parang konti na lang, halos hindi mo na mabasa yung mga nakalagay. Anong ginawa ng mom mo nung pumanaw ang dad mo? O syempre, Mami was so devastated by the death of my dad. Kasi mahal na mahal niya yun eh.
Diba? Although nung bata kami, nagkaroon sila ng feud na dalawa. Hiwalay siguro sila mga 1 year. Wow, tagal din. I was in first grade at that time. Tapos, hindi ko talaga maalala kung ano yung dahilan. Walang chick si dad. I think my dad was a jealous person Ah, at baliktad. that time. Siya Pero, ang siloso. Oo. pero siya ata yung may chicks. Hindi ko alam. Style pala yun, style. Oo, Oo. style, Oo, diba? style kunyari siloso. Sabi nila kung sino yung seloso, yun ang may chicks. Hindi ko alam kung totoo yan. o not, right? Basta naghiwalay sila. Basta naghiwalay sila. Okay. And then, but recently, when dad died, nagkwento sa akin ng mami ko na may nag-reach out daw sa kanyang mga girls na nag-sorry sa kanya. Kasi some of them were her best friends na naging girlfriend ni daddy. girlfriend ng dad. Loko si daddy, no? Inaano daw ng dad ko parang binabantaan. Ha? Parang pinabantaan. Oo, binabantaan na wag niyo sasabihin kay Lucita yan. Kontrabida. Teka. Oo, Kontrabida yung real. Oo. Baka may kutsilyo pera. Uy, sasabihin, ha? Yeah. Oo. Eh, nagsalita pa rin nung namatay na si dad. Yeah, but my mom was perfectly fine. She knew it all along. Yeah. But she really loved my dad. Doon ako hanga sa mami ko na mahal niya yung daddy ko. Dahil sa pagmamahal niya, parang inignore niya na yung mga umamin na mga friends niya, tsaka yung mga ibang not friends. Na, naging Christian ang parents ko when my dad had his first heart attack. Tapos doon sila nag-change. Si mom mo rin na nag-alaga sa dad mo. Ang mami ko rin nag-alaga. Up to the kay end. dad. Yeah, up to the end. Yeah. Oo. Mahal niya yung dad ko talaga. Oo. Ang hindi alam ng mga tao is that you used to own a property. In fact, you still own the property. Yeah. Pero dinonate nila sa simbahan, sa Christian church. When mom died, binili na niya ako. Sabi niya, yung lupa na yan is for you and for the church. Sabi niya. Ako, wala akong intention mag-retire dito sa Philippines. Ang intention ko is to stay in the United States. So, nag-decide ako na ibigay na sa church yun kasi, Ikaw ba nag-decide? oo, ako Iniwan sa'yo ni ma'am yun. iniwan sa amin ng church. Sabi niya sa akin, para sa inyo yan, Oo. tsaka sa church. Binanggit din ng church. Binanggit niya yung church. So, nung binanggit niya yung church, since merong church na nakabuild talaga doon sa land na yon, including her house, so, naisip ko na, i-donate ko na lang. Narito na po tayo sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at ang nakikita niyo po sa aking likuran ay ang tahanan ng Pamilya Garcia na kanila pong dinonate sa simbahan. Halika po, pasok po tayo sa loob. Pastor, kwento niyo po sa amin paano po napunta sa inyo itong property na ito? Sa biyaya ng Panginoon. Actually, wala naman sa isip namin yung maipasa to sa amin eh. Kundi, kumbaga sa nagulat na lang kami, tumawag si Brother Gary na iano na raw sa simbahan itong property. Oo. Sabi ko, ganun ba? Siyempre, ang expectation ko lang yung parang aalagaan lang namin. Oo. Pero nung umuwi na rito si Mami, hindi. Yung pangarap namin dito ni brother ni Boy Garcia, ni Tito Garcia, gawin talagang simbahan pa. Naging simbahan. Ito kasi ito muna yung dati yung simbahan. Dito okay. laging nakaloob yan si Mami. Yung devotion niya. Kasama niya yung kanyang malaking aso. Nagpipray. Sa bukang bibig talaga naman ni Mami yung basta pastor, pagagawa natin ito ng simbahan. So nung pumanaw ho sila, oo, yun, nagulat ako na... iniwan na ho sa inyo yung bahay. Opo, pati yung mga dokumento. Lahat ng dokumento. Opo, sabi dinonate niya, na. Oo. i-preserve nyo yan. At kung meron mang magabol yan, basta nag-usap na kami dyan ni Gary, paglaban mo yan. Ayan. May mga video pa. Opo, yan. Betamax, saka Mga VHS. seminar yan ni Mami Lucy sa ibang bansa. Oh. Ito po yung mga tinago po namin talaga na mga importante na mga kasangkapan. Mga award ni Mami. Actually, marami pa yan. Kaya lang, basag-basag, tinago ko kasi para pag naituloy na yung magawa namin siya na magaganda.
Oo, so yan, may Mapaayos mga natin. iba't ibang Ay, mga awards. 1960s pa ito. Oo, na FAMAS Award. Mga FAMAS, mga ano ba to? Oo, That's Entertainment. Meron pang May That's Oo, Entertainment kay ano pa. yan, kay Brother Gary sa Kay kay Marco Gary. Paul. Oo. Ayan, Lucita Soriano. So, ang daming mga trophy Marami rito. pa yan, kung tutuusin. Ayun silang mag-asawa, nung ikinasal sila. Oo, ito sila, oh. Oh, si Marco Polo. Oo, yan, oo. Tapos ito yung nag-oath-taking si Mami sa sa Malacanang sa panahon ni Joseph Estrada. Okay. Ito ang isa sa mga Ito si Kuya Gary. Yan si Gary, oh. Oo. Ito si Marco. Ito si Daddy, saka si Marco Oh. Polo. Sino to? Si? Si Marco Polo. Nanalo? Yung nanalo siya sa FAMAS na yung bang pelikula nila may yan. Oh. Okay, ito yung meron na siyang plano na paggawa na natin sa City Hall. 3 palapag siya. Bagamat hindi na ibigay ni Mami Lucy yung kung anong gusto niyang tayo, at least ito na. Baka itong taon na ito ay masisimula na. Okay. Yan yung mga So itong bahay na ito, gagawin ganito? Opo, buo. Gagawin lalo building. yung pinaka-sanctuary niya, yung simbahan, yung 2nd floor. Oo. Yung 3rd floor, mga bodega na yung gagawin siyang bodega. Ganito ang magiging itsura sa loob. Opo, yan. Ayan, may office. Opo. May Yan yung parang amphitheater. pinaka-church. Oo. Ayan. Conference room. Conference room, saka office. Saka yung mga to. Yun. Mga kailan yung target simulan? Dapat last year yan eh. Oo. Kaya lang naging busy po ako sa mga mission. Kaya siguro itong taon, masimulan po na namin yan. Paano po itong bahay po nila? Ano pong plano Ito nyo? hindi. Talagang preserve ko sa wag galawin. Kasi diyan namin ilalagay yung mga gamit. Yung mga ito. Tsaka yung mga retrato para pag minsan may pumupuntang mga taga-iba nating mga nasa industry. Parang museum. Ito ginawa ko na lang siyang pinaka-opisina. Oo. Oo. Ayan. Yan. Tapos ito yung kwarto ni Mami. Kaya na po ang gulo. Ito yung mga picture nila noon. Opo, yan. Di namin talaga tinanggal yan. Wow! Oh my Yan gosh! po si Granny. Oo. Nandito pa Yung yung, mga mga picture baby pa nila, sila. no? Kung ano yung nandito pa si Mami, hindi namin tinago. Oo. Di namin siya inalis. Oo. Naging parang shrine na, no? Opo, ginawa namin prayer room po ito. Shrine ng family. Ayun. Ayusin niyo pa to, no? Opo, as in sa kanila talaga itong gagawin namin parang talagang museum niya. Lahat ng picture, mga marami pa kaming naitago, yung mga sombrero ni Tito Boy. Yung may mga siya eh. Tawag yun? Lalagyan na ng barrel. Mga 1970s pa. Kaya lang naitago natin. Ito mga original pa to, mga gamit nila? Opo, ito. Pati yan, mga sofa na yan. Opo, kaya lang di namin naibaba yung talagang higaan ni Mami. Kasi malaki. Bali, itong area na to, ano po ito? Ito Noon. yung pinaka-kwarto nila. Ito yung bedroom. Oo, ito yung pinaka... Master bedroom ng Opo, mag-asawa. ito yung salaming... Hindi mo lang naman. Oo. Tapos ang table. sala po nila, ito. Ito yung sala. Ito yung sala. Opo, ito yung pinakasala. Ito yung pinakasala nila. Opo, ginawa ko namang opisina Ayun. ng simbahan. Ayan. Galing. Ayan, puro sa akin na po yan. Oo, sa inyo na to, no? Oo. Ayun. Ano po gusto niyo sabihin sa nag-iisa na lang pong miyembro ng kanilang pamilya na si Gary Boy? Ano po ang mensahe niyo sa kanya? Unang-una, Brother Gary, thank you very much sa itong simbahan na ipinagkaloob niyo ni Mami. Hindi ito sa miyembro, hindi ito sa amin mo ipinagkaloob, kundi sa Panginoon. Kasi gagamitin ang simbahan sa marami pang kaluluwa na madadala pa natin sa Panginoon. At yun ang talagang lubos namin na napag-usapan, na pagkasunduan ni Mami, na gamitin ang inyong property para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sana, wag mo, ingatan mo yung sarili mo dyan, ha? Ikaw na lang ang, kumbaga sa, ikaw na lang ang, tawag dito? Natitira. Oo. Sa mga Garcia, mga Soriano na maitaguyod po natin. Saka sa maraming salamat sa iyo. Okay, pagpalain ka ng Panginoon. Thank you, Pastor. Maraming salamat Salamat po din. at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Thank you po.
Napaka-noble ng inyong ginawa, no? Para sa mga mahihirap ng mga tao. Kamusta naging buhay ni Marco Polo bago siya pumanaw? Si Marco kasi was really a good actor. He was. Ang naging problema lang sa kanya nung when he started To drink. his vice, yung drinking niya, habit, nalilate siya lagi sa set pag tinatawag siya for shooting, ganyan. So parang nagkaroon ng allergy sa kanya yung mga production dahil hindi siya unaccountable, hindi siya Unreliable. unreliable siya eh. Oo. Notorious siya na laging late, laging absent. Laging absent, minsan hapon na dumarating. Hindi naman siya nagda-drugs. Nag-aantay yung mga bida and all that, tapos wala siya doon, ganon. So, kumbaga, nawalan siya ng mga projects, and all that. So, relying on mom. Yun ang nangyari. Walang asawa. Wala siya. Wala anak. May anak, pero hindi ko rin mahanap eh. Hindi mo pa rin nakikita yung anak niya. Ang alam ko, meron siyang anak na nasa Laguna area. And the mom is like a daughter ng may-ari ng isang hotel eh. But I couldn't find yung mother and son eh. Or whatever. At hindi ka rin nakauwi, no? Nung pumanaw ang Hindi ako kapatid nakauwi mo. nung namatay si Marco. Yeah. Kasi biglaan yun. Tapos that was, I think, a Thursday sa Amerika. $5,000 yung plane ride pa uwi. Wow. Oo. So, Bigla yung pagkamatay bigla niya. lang. So, mas okay na sa akin na ipadala ko na lang yung pera para matulungan siya and all that, and whoever needs help in the area. Saka nandiyan pa yung nanay mo nung time na yun. Nandun pa si Mami. Siya nag-aasikaso Yeah, ng lahat. siya actually, umuwi si Mami. Nasa Amerika na siya noon. Nasa Amerika na. Kasi 2004 ko pinitisyon ng Mami sa US. Si Marco Polo na iwan sa Pilipinas. Naiwan siya sa Philippines dahil ayaw niyang mag-move dito. Nakakapag-usap pa rin kayo ni Marco bago siya pumanaw? Yes. Yeah. Anong lagi niyang sinasabi sa'yo? Macho ko. Ganon? Na mo to. Ganon? Yan lagi yung sinasabi pag nag-uusap kami. Kasi dumating na yung point na nasa system niya na yung alak. So whether he's normal or nakainom, it's the same. Parang pareho. Parang lasing lagi. Ganon. Oo, ganun. Ang nakainom. Hindi mo na makausap ng maayos. Ganyan. Siyempre, nalulungkot ako dahil, ayun nga, naiiyak ako eh. Dahil? Dahil bata pa siya eh. Yeah. He could have done a lot of things. May panghihinayang, ano? Oh, nanghinayang ako dun sa acting career niya. He was one of the best actors during his time eh. He could have done better. Yun. Kaya mahal na mahal ko si Marco. Kahit Yes, ganon. Kahit ganon siya, no? Yeah. Ano yun? Merong time na nagbugbugan kami nun eh. Ano naman pinagawain niyo? Yun hindi ko makalimutan eh. Hindi kasi may time na, nung buhay pa yung Jealousy Disco sa Quezon City, Oo. may time na nagbibilya siya, nakipagpustahan siya doon, wala na siyang pera. Talo na yung pera niya. So sinabihan ako nung tao na yung kapatid mo, paalisin mo na dito, sabi niya ganyan. Kasi baka mamaya magkagulo lang, mabugbog yan. So pinipilit ko siyang bumalik ng bahay, lasing na. Then sabi niya, sige, suntukan tayo. Sabi sa'yo? Oo. Sabi niya sa akin ganyan. Malaki sa akin yun eh. Oo. So, dinala ako sa dead end. Dead end yung bahay namin sa Balete eh. May dead end eh. Paglabas ng kotse, inombag kagad ako. Talaga, binato ko doon sa basurahan eh. Wala akong nagawa eh. Ganun Bad boy talaga, no? Kung ano naman yung nahawakan ko, yun naman pinalo ko sa kanya. Fluorescent light yung nahawakan ko. Tapos? Pinalo ko sa kanya yun. Basag, Talagang hubad yung damit niya eh. Kabit talaga sa kanya, sa likod. Kasi iyak yun. Uwi ng bahay. Nagsusumbong sa daddy. Tapos dinala sa St. Luke's, binubunot yun isa-isa. Tapos in-injection pa yan ng Grabe. Yun nangyari sa amin na matindi. Pero alam mo, kahit na ganun, normal sa magkakapatid. Oo naman. At times, may away talaga.
Pero kahit na gano'n yun, mahal na mahal ko. Oh. Yun ang importante. Kaso nga, ang hirap niyang mahalin. Mahirap siyang mahalin dahil Diba? dun sa nangyari sa kanya. Ang hirap mahalin, ano? Ano siya, yeah. Ano yung mga huling pag-uusap ninyo? Ano mga sinasabi niya sa'yo? Aside from doon sa muscle niya na malaki. He was actually proud of me Talaga? for having a family, for moving to the US. Tapos proud siya na meron siyang pamangkin, ganun. Sabi niya, Gary, hanga ako sa nangyari sa'yo, na naging independent ka, na kinaya mo lahat yan, on your own. Kahit na alam ko nahirapan ka nung first few years mo sa Amerika, sabi sa akin ganyan. Yun naman, nag-uusap kami ng masinsinan na paminsan-minsan. May time na maayos naman siyang kausap, may time rin na hindi, So you just have to accept kung ano yung nandiyan dyan for the meantime, di ba? So, Nung nasa deathbed na siya, hindi na kayo nagkausap doon. Wala na. ang nangyari kasi sa kanya, namaga siya eh. Nag-bloat. Nag-ano yung tubig eh. So dinala sa ospital, di ba? Tapos nakipag-away sa mga doktor. Sabi niya, uwi na ako, ganyan. Oo. So, si Marco has a tendency na pag alam niyang gagastusan siya ng pera, makipag-away sa doktor yun, uwi ng bahay yun. Ganun ang gagawin niya. Right? Ayaw niyang maging sagabal siya sa mami ko or sa akin, whatsoever, right? So, umuwi siya, and then, the following day, nung natulog na siya at night, hindi na siya gumising eh. Sa bahay namatay. Sa bahay siya namatay. This was March 5 of 2010. Wow. Kailan ba dinala si mami mo sa Amerika? 2004. Hindi na siya nag-artista niya? So, first, bumisita muna siya noong year 2000. So, dinala ko siya sa Florida. Nag-ano kami, Disney World, Florida. And then, binisita niya yung mga friends niya sa California and all that. Tapos, nung 2004, bumalik siya. Tapos nung bumalik siya, sabi ko sa kanya, dito ka na lang, pipetisyonin na kita. Sabi ko gano'n sa kanya, para hindi ka na uuwi ng Pilipinas. Sabi ko gano'n. That time, pauwi na rin siya. At that time. So, nag-file ako ng petition. Tapos, including yung waiver, para hindi na siya uuwi. Ganyan. Pati yung work permit niya. Para makuha niya kagad yung work permit niya. So, in 5 months lang, nakuha na yung green card eh. Hindi na nga umabot yung work permit. Wow. Oo. Nag-work siya sa Amerika. Anong work niya ron? Tumutulong siya dun sa Children's Fund of, Filipino Children's Fund of America. Parang ganon. Yeah. Tapos hindi na siya gumawa ng project sa Pilipinas? Hindi. Doon na talaga? Pag umuwi lang siya, Nakakagawa pa rin? ng mga gumagawa siya. Yeah. Pero pagka nasa Amerika siya, yun ang work niya. Tapos nagpapatotoo din sa mga church, na invite siya sa mga church, ganyan. At doon niya nakilala yung kanyang second husband? Doon niya nakilala. Sino yung napang-asawa niya? Si Michael Meyer. Michael Meyer. Si Daddy Mike ang tawag ko sa kanya, yeah. So ano siya, he's an American that lives in Sacramento, California. Tapos meron siyang 3 children, puro guys, all of them engineer. Oo. So si Dad Michael is a really nice guy, he's like a real dad to me. Ganon siya. Tatawagan ako niyan araw-araw. Kwento niya lang sa akin kung anong nangyari sa kanila, ganyan, kung anong nagawa nila, and all that. Pero nung sinabi sa'yo ng mom mo na pakakasalan niya si Mike, hindi issue sa'yo yun? Hindi. Hindi ka parang, teka muna na, di ba? Parang, may edad ka na di ba? No, it wasn't. I was looking out for my mom's happiness too. Kasi syempre wala na si Dad eh. Namatay si Dad, Matagal 97, na eh, di ba? matagal na. Tapos ako, I'm very Americanized na. I moved to the US in 1992 eh. So kumbaga sa akin, baliwala na yung mga ganun eh. Whatever makes her happy, kung saan siya nakakita ng happiness, okay sa akin yun. Walang problema. Right? Basta sabi ko lang sa kanya, hopefully hindi kanya saktan. Diba? Yun lang sa akin. Ilang taon na halos magkaedad ba sila o mas matanda si Mas Mike? matanda si Daddy Mike. Si Mike mas matanda. Siguro matanda siya ng mga 15 years if I'm not mistaken. Gano'ng katagal sila nagsama ni mom mo? Hanggang sa namatay na si Mami. Namatay si mami na, anong At year? 2015.
And when Daddy Mike died, when he passed, I also went there sa Sacramento with his kids. Aha. Oo, nagpakita rin ako doon para alam nila na, you know, supportive ako sa kanila, ganyan, di ba? Minahal mo rin si ano, no? Si Oo. Daddy Mike, no? Na parang tatay mo. Oh yeah. Pag nagpupunta sa bahay yun, ako nagluluto Talaga? para sa kanila. Sasabihin sa akin ng Gary, can you cook me some adobo? Gagano yan. Adobo yung favorite niya eh. Mabait Tapos na tao. pag morning, toast, ganyan. Tapos ako nagpre-prepare ng orange juice niya sa umaga kasi nga may diabetes. So there are times kailangan niyang iinom ng orange juice, ganyan. Yeah. It was a sad moment for me. Kasi, kumbaga, sila na lang naging closest sa akin eh, di ba? Yeah. Eh, ako ngayon natira sa family, ulila na ako, pati sa kapatid ko, ulila din ako, di ba? Yeah. So, pero you know, you have to move on. Yeah. Hindi pwedeng stagnant ka dun sa mga nangyari in the past and all that. And ikaw pa. You've done it before. Oh yeah. You Yeah. did it again. I'm a very strong- Oo, kinaya mo nga. Ang di ba? dami ko dinaanan. I'm a very strong person. Kaya lang yun nga, medyo iyakin ako. Kasi emotional. Maganda nga yun eh. Well, that's healthy. No? Na nailalabas mo I'm a yung very emotions. emotional person. Oo. So that's how I am. Anong iniwan sa'yo ni Daddy Mike? So nung namatay si Daddy Mike, may dumating sa akin papeles. Kita ko. So nakalagay doon sa will and testament niya na yung house niya sa Sacramento was supposedly for my mom Mhm. pag namatay siya. But my mom passed Ah, muna, di ba? And then I was the second person in line na magmamana. na magmamana. Tapos yung mga anak niya in order. Pangatlo. Oo. I was thinking that he probably did that for a reason. Mhm. Maybe hindi siya kampante na ilagay niya yung pangalan sa mga anak niya, baka mag-away or whatever. Hindi ko alam kung anong reason, right? Basta akong ginawa niyang secondary person. Then dumating yung point na tumawag yung mga anak niya sa akin and they said they needed to sell the house to pay for kung ano raw na naiwan na expenses ni dad and all that stuff. So ako naman kasi, I'm already independent, I'm made, stable ako. I don't really need, stuff like that. Diba? And kailan lang kami ni dad nagkakilala. Yung mga anak niya, matagal niya ng anak niya, growing up. So sabi ko sa kanila, just send me the paperwork, I'll sign it, no problem. Diba? Sabi ko ganyan. So then, sinend naman nila sa akin yung paperwork, inumit na nila ako doon sa papeles. Sila na lang tatlong natira doon. So okay lang sa akin, no problem. Yeah. So binenta nila yung property. Yeah. May point nga in time na yung kanyang apo, yung anak ko, riregaluhan niya ng kotse. Nag-oppose yung mga anak niya na na wag ganon, ganyan. Sabi ko, we never asked for a car. It was your dad. It was Dad Mike that wanted to give my son a car. Sabi ko sa kanya. But you know what? We don't really need it because my son has a car. Sabi ko ganyan. So binalik nyo. Hindi pa naman napapadala sa amin. Ipapadala pa lang niya. So, pinaid off niya yung sasakyan, tapos ipapadala pa lang niya. So, kinuha ulit ng mga anak niya. So, sabi ko, it's fine. Pero you didn't take it against them nung I time don't na take di ba? anything against them. Grabe ka. Bait mo. Yeah. Yeah. Grabe. Alam mo, That's why you're blessed. living You're in the good. US really has helped a lot. Oo. Kasi nga, it makes you an independent person. It makes you a stronger person, especially when you're by yourself. Kasi, kumbaga lahat na daanan mo na yung hirap, yung ginhawa, di ba? Ilang hirap yung dinaanan ko. Ilang times ako nag-fail sa US, but I keep standing up. Sabi ko sa sarili ko, the only way out of this is I need to really make it and stand up for myself, di ba? So, And you've done that. oh yeah. You've done Lahat- it well. Lahat ng certification na pinatake sa akin ng trabaho ko, tinake ko yun lahat. Kasi advantage sa akin yun eh. Sila magbabayad ng certification ko, why not? Di ba? So I took all that hanggang ma-reach ko yung goal ko na maging product owner ako and systems analyst and all that, right? I work for the government of Texas, state of Texas. Bali sa Health and Human Services Commission.
Mental Health and Substance Use Department. Ilan ang anak mo? Bale, I have 2 kids. 2 kids. I have a 34-year-old from the first marriage. Kaya lang, he passed away in February last year. Really? That's sad. Yeah. It was really sad na at a young age na nawalan ka ng anak. Para kang tinusok ng Yeah. ng nail sa dibdib. Oo, Na it's really a loss. And this son of mine, I haven't got to spend a lot of time with him kasi Sa first wife mo to, sa no? first wife, during the separation, nagkaroon ng ng hinanakit yung ex-wife. And then he was hidden from me, and all that, So, kada uwi ko sa Pilipinas, I try to visit him, tinatago siya sa akin, parang maraming bawal, But I don't take it against her. Napatawad ko na yun long time ago, and all that. Pero at least sana man lang nasabihan ako na nawala na yung bata. Diba? Kasi Late mo na nalaman. I'm the dad Nalaman ko August na of last year. Yeah. Sorry to hear that. From another Yeah. person, right? So, So itong isang anak mo, itong isang anak ko is doing good. ilan taon na? He's 30 years old. 30 years Yeah, old. he lives in Seattle, Aha. Washington. He's a commander and captain in the Army Reserve. Wow. Yeah. At 30, such a young age, Oo. very incredible. May pamilya na rin? Yeah, may pamilya na rin siya. Nagkaroon ako ng apo. 2 weeks ago, nag-give birth congrats. yung Congrats. niya, Congrats sa inyo. Jazz. Yes, congrats. Ian, congratulations from Yeah. Dad. Congrats. I love you congrats. both. Yeah. So, meron na rin akong apo. So, nice. I can't wait to go home to Oo see nga. the child. Malapit na. Kontingin tayo na lang. And he has already purchased his own home sa Seattle. Wow. So, very blessed. You're blessed. Very blessed Oo. kid. Kasi matyaga rin siya Para siyang daddy and mommy niya Umana rin sa'yo. Oo. Matyaga, tsaka masinop sa trabaho. Ibang klase. Yeah. Kaya Bago raw pumanaw si mom mo, nagpakita sa kanya si Marco Polo. Yun. Anong kwento nun? So, nangyari na, sa hospital na siya, tumawag sa akin yung cousin ko, si Leia. One of my twin cousins. Sabi niya, si ma'am nasa hospital kasi na karoon ng sepsis, ganito, ganyan. So, she spoke to me, mami ko. Right? Tapos sabi niya, Gary, nandito si Marco sa paanan ko. Sabi niya ganyan. Oo. Sabi ko, Ma, what are you talking about? Sabi niya, nandito yung kapatid mo sa paanan ko. Sabi niya ganyan. So tapos naputol yung call after that Hindi ko alam kung may nangyari or whatsoever, right? And minutes later, tumawag si Leia. Sabi niya, wala na ang mami. Sabi niya ganun. So, doon ko lang nalaman na wala na ang mami. Parang sinundo siya Oo. ni Marco Polo. Wow. Ganun nangyari. Yeah. Di ko nga akalain yun Kasi si Dad ganun din nung inatake siya sa puso the first time, namatay yun Namatay si dad mo? 20 minutes Oh, tapos? na Tapos nung bumalik siya, nung naibalik siya, sinabi niya rin sa amin na nakita niya yung mom niya Nakita niya may white lights. Tapos ang lola daw nagpakita sa kanya kasama ni Jesus. Yan sinasabi ni Daddy nung araw. Naalala ko yan, nung 1984. Yeah. I normally don't believe this kasi Christian ako di ba? Pero di ba, Pero there are things you can't explain. pag sinabi Beyond nila, our, pag sinabi nila nandito capacity si to Marco, anong understand. magagawa mo? Yun nakikita nila, di ba? Yun diba? Yun, yeah. So, Well, it's a mystery of life, no? Yeah. Hindi natin alam, no? yeah. Oo. I'm glad you're well off in the US, no? Yeah. So you're back in the Philippines. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Anong plano mo? My girlfriend is here sa Philippines. She's actually my childhood friend. That's nice. Yeah, when I was 16, 17, then we lost track for about 36 years. And then last year, I tried to find her. So then I got to spoke to her back in March. And then
Naligaw na. And I write her huge letters almost every day. So last year lang to? Naging kayo last year? Last year of May. May lang. Bago lang. No, May. Yeah, May 26 of last year. Wow. Congrats. So, she was in the US nung May hanggang August. So, I decided, kasi nasa project ako until January dapat, yung project ko sa work. Pero binilisan ko na noong December. Sabi ko, uwi na ako. I need to see her. Right? Wow. So, umuwi ako to see her. So, we had a little trip in Thailand. Tapos, nag-trip din kami sa Clark. I'm trying to see kung gusto kong mag-retire sa Philippines or not. I'm not sure Mga yet. kailan pa to mangyayari? Itong retirement na to? Retireable ako sa 2027 eh. Next year na. Yes. O anong mensahe mo doon sa mga viewers, mga tagahanga, baka meron pa dyan, no? No, I'm sure, marami pa rin, lalo na sa abroad, no? Na humanga sa naging career ng iyong tatay at nanay, na paligaya sila sa mga pelikula at mga TV shows. Anong gusto mo sabihin sa mga yon? Doon po sa mga sumusuporta nung araw at hanggang ngayon sa parents ko, Rodolfo Boy Garcia, Lucita Soriano at sa kapatid ko si Marco Polo. Nakikita ko po kayo sa Facebook minsan, pagka may post silang mga movies, nakikita ko yung mga yung mga comments ninyo. Marami pong salamat sa lahat ng sumusubaybay po at naniniwala po sa galing ng pag-arte ng aking mga magulang at ng aking kapatid. So, yun lang po. Thank you. Thank you so Maraming much. salamat, Gary. Yeah. Nakaka-proud ka. I'm sure yung parents are proud of you. Ang kapatid mo, happy-happy na ganyan na naging takbo ng buhay mo. Yeah. Congratulations sa Thank magandang buhay. Thank you for inviting me, Kuya Thank you. Julius. Thank you, Gary. Thank you. Maraming salamat. Christy, from this to this. Awesome! Pati ng Kembot na awesome. Kembot awesome. Yes. This was last year lang, Mamu. Last year lang to? Yeah. Akala ko mga 10 years ago No, pa ito. last year so lang last yan. year, Yes. and then now, the Yes, now. now. So spill the tea. Okay. Time to spill the tea. How'd you do it? Okay, number one, hindi na maganda yung pakiramdam ko. So I was 140 when I started show business in 1984. I was 140. I doubted myself. It's a commitment. Yeah, It's a full commitment talaga. Parang I had that withdrawal for like 2 weeks. Nade-depress ka na, Hindi ano, naman. oo. Pero ano lang yung parang, gosh, hindi. Pero kinakausap ko yung sarili ko na, hindi, gusto mo to, di ba? Hindi maganda pakiramdam mo, di ba? Yung ganyan. Kasama ko na ngayon si Miss Eileen Clemente, ang siyang CEO and founder of Raja Travel Corporation. Hello, Eileen. Hello, good afternoon. Good afternoon. Well, Destination Finder is not your usual travel expo type of event kasi we're not just here tungkol sa presyo, pero tungkol sa value. So, ang mga nandito ngayon, katulad ng mga ibang airline, nag-offer sila na kahit economy, meron kang access sa lounge. Ganon. Talaga? Oo. Uy, parang bago yan ha. Kasi di ba usually pag economy, wala kang access sa Wala, lounge. wala. Pero Oo. is this only with you here sa Destination Yes, Finder? correct. Oo. Exclusive to Raja? Yes. Wow. So, meron kaming mga ganong mga ibang offerings na mas marami ka lang nakukuhang mga items. Oh, mga ganyan, perks. Mga perks. Ganyan, Discounted rates pa rin. Yung super discounted rates na sa amin lang binigay. Oo, saan may discount? Sa plane, sa hotel, Sa air, both. Both. And for tours also, yung ganon. So, yun ang mga offering namin dito. And at the same time, hindi kami naghahanap ng napakadaming taong pumunta sa event namin. Talagang naka-filter to na para doon sa mga talagang kailangan nila ng mga valued offerings nga. At pagdating nila dito, mararamdaman na nila yung difference kasi nagsiserve kami ng coffee, ng mga juices and whatever while they're doing their shopping. Yo, shopping. At saka meron kami talagang yung catering to all kasi from the highest up to yung range na affordable naman naaabot namin. Meron din kaming for certain ages 18 to 35 years old na tour planning din dito. Meron din kaming ganon. So, Meron din kayo pang senior may citizens. pang-senior din, mga senior-friendly Oo. destinations. So usually, on-board cruise sila namin kinikater.
Anong difference nitong Raja Travel Corporation na destination doon sa ibang mga travel fairs? Yung ibang travel fair kasi, yun nga, as I said, wala masyadong about value, no? So kami talaga, we're providing a lot of the value Yeah. instead of just price. Ganon. So parang may combination na kayo. And then yun nga, the way we treat you inside, iba rin. So mararamdaman mo na lang yung difference talaga. And that will, that will make you come back. Oo. And then, yun nga, very contained. So, kung baga sa brands, very limited yung brands that we have been supporting for numbers of years. So, alam mong guaranteed good service ang ipoprovide sa'yo pagdating mo doon. Yung ganon. Ma'am, paano pagdating sa budget, no? You will also cater kung halimbawa ganito lang yung budget ng traveler, first-time traveler, makakapag-suggest kayo ng pasok sa budget niya. Correct, meron din. Oo. Naman. So, ang tawag namin dyan, yung brands namin, meron kaming Lux, Holidays, at saka Light. So, Fantastic Holidays, yun yung on the mid, and then yung Light, yun yung parang nag-online booking ka rin. Ayun, Parang na ganun. kayang-kaya, swak sa budget. Yun nga, may mga visa, rin kami, visa sale ngayon. So, parang 3+1 or 4+1 yung ibang mga offerings dito, lower visa fees. For what Also, and countries then po? for Japan, Korea, actually all. All Visas. Na Oo. 3+1, 4+1. Oo, may Libre mga yung ganun isa. dito. Oo. For that same travel, Oo, yes. Oo. Uy, Yung another perks. Oo. Kumbaga from Raja Travel Correct. Corporation. Oo. Madali naman, makakuha ng visa basta through you. Ano pa rin, we always say na the embassy is the authority on all visa applications. Basta maganda, We will ina-assist. facilitate. Yeah, facilitate. Oo, yeah. yun. Hindi na maganda, hindi na kaya talos kasi with Raja Travel Corporation helping you, malaking bagay na may magpa-facilitate para sa kanila kasi yung iba, natatakot mag-online, baka kung saan mapunta yung mga papeles nila and all that. diba? Kasama yon. Diba? At saka yung kasi usually, natatagalan sila pumila, nagkakaroon pa sila ng oras para pumila. So kung saan kami accredited, kami yung pumipila in their behalf. Oo Yun nga yun. naman, Oo. oo. So, hindi sayang sa oras. Tama, para saves sa- you the hassle, no? Oo. From lining up. Yes, correct. Tsaka hindi lang yun. Kung busy ka, may trabaho ko, 9 to 5 job, paano mo pa isisingit? Oo. So, Yun. that's one of the services that Yes, you oo. offer. Unless may personal appearance talaga, yun na lang. At we hope you participate in our destination finder. While tapos na yung physical destination finder, we still have 1 week of online. Parang Black Friday at saka Cyber Monday ba? Oo nga. Ang destination finder will be online up to Feb 12. Ayan, so, Oo. sa online yon. Oo. Ayan, thank you. Yan. Thank Congrats you so again much. sa inyo, Oo. sa Raja Travel Thank you. Corporation. With you on your journey.